What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Anyway, bago natin simulan na ating video, gusto ko muna ipakita sa inyo pinadala ng Become Legendary na shirt. Close neck, cotton type shit. Tignan mo naman yung tindig na yan, par. Outfit check. Bang! Bang! Anyway boys, kung gusto nyo subukan yung kanilang produkto, message nyo lang sila sa Facebook page. Ganda ng shirt. Para ito yung mga gusto ko talaga. Ilalagay ko talaga sa rotation ko tong t-shirt na to. Ang ganda talaga, promise. Bata pa lang ako, pangarap ko na magkaroon ng isang big bike. Pumunta ka sa time zone, nakikita mo yung mga laruan doon na nasasakyan mo. Pangarap ko magkaroon ng isang big bike. Ngayon, nagkaroon naman ako ng mga big bike, mga naked bikes. Pero never ako nakasakay sa isang sports bike. Ngayon, tingin ko ito na yung tamang oras para i-fulfill yung childhood dream ko na magkaroon ng isang sports bike. Kwentuhan muna tayo. Ngayong video na to ay sasama ko kayo sa ating biggest purchase sa tanan ng buhay ko. Alam ko naman na meron tayong SIR. Yung SIR natin mga nasa around 600, 650,000. Pero, hindi ko kinash yun. Galing yun sa swap, tapos nag-add ako ng pera. So, technically, hindi yun yung pinakamahal kong binili. Para sa mga hindi familiar boys, meron pong categories pagdating sa mga big bike. Parang kotse lang din to boys. May AUV, SUV, may van, may pickup, sports car, family car, may sedan. Parang ganun lang rin po sa big bike. Ngayon, ano pa yung mga categories na to? Merong naked bike yan. Pumapasok yung mga NK400, mga Z1000, mga MT-09, MT-07. Yan po yung mga naked bike. Ano ba yung naked bike? Pag kita mo yung makina, tsaka po yung position mo, upright position. Kaya siya tinawag na naked bike is dahil nakikita mo yung kanyang makina. Meron din mga touring bike. Ito yung mga GS, TRK, mga Versys. Alam mo yung parang kadalasan dala ng mga HPG. Ganun yung itsura ng touring bike. Bakit ba siya tinawag na touring bike? Kasi para sa akin, ito yung most comfortable na big bike kapag dinadala mo na pang malayuan talaga. Pwede mo siya lagyan ng mga bag panels, mga U-box. Para sa akin, ito lang yung big bike na pwede mong kabitan ng U-box na hindi pa pangit yung itsura. Next naman ng motor is yung pinaka-favorite ko. Kasi ako boys, ever since, naked bike fan talaga ako. Kasi para sa akin, ito talaga yung pinakamurang option pagdating sa lahat. Lahat kasi ng naging big bike ko, NK400, yung Benelli TNT, tsaka yung Z1000, lahat, hindi ko naging bike yung Z1000, na-try ko lang yun. Until na-discover ko na kapag nakakita ko sa mga bike rides, sa mga sports bike, putsang pogi kasi talaga nila, boy. Pogi kasi talaga kapag naka-sports bike. Para sa akin, kahit siguro, hindi pa naman ako nakatry ng sports bike, pero kahit siguro masakit sa likod, yung kasi sinasabi lang number 1 na disadvantage kapag naka-sports bike, masakit daw talaga sa likod. Ngayon, naisip ko na habang bata pa ako, na habang kaya pa ng likod ko, putsang bibili na ako ng sports bike. Kaya yun yung gagawin natin ngayong araw. Maghanap tayo ng sports bike. Pogi kasi talaga pag nakamotor no? Parang ang lakas nun dating. Kahit ang pangit mo po siya pag naka-big bike ka, ang pogi mo pa rin. Huwag mo lang tatanggalin yung helmet mo, di ba? Ngayon, ito yung mga kino-consider ko pag bibili ako ng sports bike. Number 1 kasi talaga is yung budget. Pangalawa nating i-consider syempre is yung kung kaya ba natin ito ipaayos kapag nasira. Yung kotse, medyo kaya ko pa ipaayos yung mga 90s car. Kasi marami tayong mga kaibigan na nagpapagawa ng mga sasakyan nila. Pagdating naman sa big bike, ilan ba kilala ko na big bike? Parang 4, 5. Tapos lahat pa ng motor nila modelo. So, pag nasira, if ever man na masira, hindi na tayo papagawa. So, as much as possible talaga, kukunin ko yung modelo. Yun ang gusto ko, modelo. Pero, syempre, kapag modelo, mas mahal. Pangatlong kino-consider pagdating sa pagpili ng ating first ever sports bike, yung size. Ako kasi boys, 5'10 ako. Medyo malaki akong tao. Mataba akong tao. Di lang halata, maganda kasi yung t-shirt natin. Malaking factor yung bike size pagdating sa akin kasi ayoko na para akong nakasakay sa sniper. Gusto ko, pag sinabi big bike talaga. Ngayon, bilis, hindi ko naman masyado kino-consider yung bilis. Kasi let's be honest, hindi ko naman talaga maabot yung top speed dun. And yung huli kong kino-consider dito is yung tindig. Malaking bagay sa akin yung tindig. Kasi syempre, minsan na nga lang tayo bibiliin ko yung pinaka-pogi na para sa akin. Maghanap muna ako ng mga big bike sa marketplace. Tapos, sasama ko kayo kung ano yung bibilihin natin ng big bike ngayon. So tara, let's go! Okay guys, so ito yung bibilihin natin ngayon. Damn, look at this! Bang! Testing naman natin ng super bike guys. So ngayon, tapos na kami ng deal ni Papi. Pupunta kami ngayon dito sa may Motoscoot area. Check namin lahat. Alisin namin yung tangke, bubuksan namin yung loob. Hindi naman yung makina, yung mga wiring and shit lang. Para mapakita sa inyo. Tignan mo naman yan boy. Papainit lang kami saglit guys. Tapos, re-review natin to soon. Tignan mo naman bam! Bam! Beast Sheesh! Pogi sir! Grabe guys tingin mo gaano kahaba tong Hayabusa par. Damn! Tara, let's go! Huling ride, papi.
tayo sa Mio natin. The good old Mio. Grabe. Dito tayo magpapaano guys. Bukas. Ito, Motoscoot. Asa yun? Ito, Motoscoot. Bang! Ang laki yun oh. Ito ang ano. Papi, anong pangalan natin? Kirby, tsaka si Bossing Axel. Gagawin natin guys, kasi yung stance niya ngayon, medyo naka-lowered yung likod. Actually, naka-lowered pala talaga, kumpara sa harap. So, ipapaangat natin to kasi si Papi, yung owner dati, nakaayon sa kanyang height. No? So, syempre, angat natin, mas matangkad tayo. Tapos, bubuksan natin yung tangke. Tignan natin ang laman nito. Parang kotse, par. Yan guys, so ganito pala siya ina-adjust. Mayroong mga butas dito. Ayan. Pipili ka ng option dyan. Kung anong gano'n ko lower ng gusto mo. So ngayon, medyo ano na siya. Yan. Daddy vibes ulit. Yan. Tinaas na yung hood guys. Pang, tinaas yung hood. Ayun o. Daming wear. Parang kotse na to kuya. Okay. Zero leaks. Laki no? Puking ina mo. Laki ng hood eh oh. Okay, sige kuya. Okay na yan. Si Kirby ang halig-galapin natin kapag may papakabit tayong turbo. Patay, turbo na. Ito guys, ang stock height niya oh. Parang beast to eh no? Parang alien eh. Okay guys, silipin natin ang ano, tindig check. Parang ang ganda kanina ko yun, naka-lowered eh. Ayun o. Bang. Okay guys, ngayon i-check natin kung mag-on siya no. I-update lang namin guys, iOS ano na eh, 17 eh. Oh. Ano ba to kuya? OBD scanner, gano'n? Pwede mag-ML dyan. Pagtono ng ano niya, ng idle niya. Dito din? Ah, pwede rin dyan? Dito talaga tinutono. Ay, nakalagay. Ngayon, 88. Ilan na kuya? 98 na ba? Oo, gagana na. Try natin. Ayun guys, umiikot na siya. 105. Umiingit. Uy, pwede yan gawing 100. Hindi, reflash yun. Reflash na yun, okay. So sa 105, ilan na to? 106 mas bumaba na mabilis na bumaba yung temperature. 104. Kasi ang init na dito boy. Teka, 103. Ayun, at least nakita natin gumagana. Init guys oh. Mamamatay yung pagbo natin. Okay. 101. Siyempre, ano to, mas mabilis ba kapag umaandar? Umaandar. Okay. At least gumagana. Oil check tayo guys. Oil check. Tension lang natin ito, di ba? Yung ano, ang ginamit natin dyan, yung Shell ata? Shell na long drive. Ano ba yun? Long life? Yung blue. Kabisado ni Kirby ah. Siya talaga lagi. Meron pa daw tong 2K left. Pero syempre, papa-change oil tayo soon. Laki na ito guys, bang! Tingnan mo naman, boy! Kulang lang sa car wash yun, sir. Kaya nga kuya, malikabok eh, no? Okay guys, tapos na natin ipa-check sa Motoscoot. Ayun, Motoscoot. Ito yung mga tumira. Papi, yung pangalan? Kirby. Kirby. Papi, salamat. Si sir, ano pangalan sir? Boss Michael, tsaka Axel. Oh. Hanapin niyo yung mga naggagawa po ang mga kalalakihan dito. Lahat ng motor tinitira, basta kaya. Hoy, cut. Papi, salamat ah. Thank you. The next day. Okay guys, nakauwi na tayo dito sa bahay natin. Hindi ko actually bahay to, kay Alvin tong bahay guys. Pero damn, tingnan mo naman yan, sir. Bang! Sheesh! So nakikipark ko ng SR dito guys kasi medyo puno na yung parking sa amin. So dito muna si Barak natin. Ito yung bago nating laruan, par.
Actually guys, pinadetail ko na rin to, pinabuffing na natin. So kung maalala nyo, meron tong mga tank pads dito pero inalis na natin. Kasi medyo, ano tawag dito, medyo dusty na siya tignan, no? So pinabuffing natin. Tingnan mo yung kintab, boy, pang. So abangan nyo lang sa mga susunod na vlogs guys kung anong gagawin natin dito sa Hayabusa natin na to. Most likely pang-ari natin kasi gusto ko talaga magkaroon ng pang-ari na big bike. Pero yan na muna siya ngayon, no? So far wala naman siya nagiging issue. One click siya every time. Hindi pa siya nagsustall. Nakikita kong problema sa kanya, sobrang bilis nito guys. As in, kunwari may kalsadang straight. Pag nag first gear ka siguro hanggang nasa 5K. Pag shift mo magti 3K masyado mababa. Ganun, sobrang bilis ng motor na to guys. Medyo nakakatakot, baka hindi ko kayanin. Pero still, pinakamataas ko kasi na naging displacement guys is mga 600 eh. So kung ito, 1,300 siya. Ay, may ano pa pala to, oh. May ano sa likod rin, oh. Stabilizer. Ano? Hindi ko alam guys kung stock ba to, pero ngayon ko lang nakita to eh. Naka ano na siya, meron cheetah dyan. Ayun, oh. Stock niya kaya yan guys, ayun, oh. Naka Brembo pa siya na RCS 16. Death wobble siguro dyan nakalagay, no? Pero hindi ko sure eh. So abangan nyo next vlog guys, anong mga gagawin natin dito. As of now, ito muna siya, pinadetail ko lang, inalis yung mga stickers, tapos wala naman ang ginawa, no? So gagawin natin ng full review to. Magre-research muna ako about this bike kasi so far wala talaga akong alam masyado dito. Alam ko lang na nung 20th century, ito yung beast nung panahon niya. Pang, na mo yan sir. Okay, so abangan nyo sa mga susunod na vlogs guys. Kita-kits sa mga susunod na episode. Peace out.